Welcome po sa ating programang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Mga kaibigan, tayo po'y napapanood po sa Cable TV Channel 6 dito po sa Lipa City from 8 to 9 p.m. Daily po yan sa Batangas, Channel 73 from 3 to 4 p.m. At sa Mataas na Kahoy, Rosario, Padre Garcia, San Jose po ay Channel 6 din ho. 8 to 9 ang programa po namin dyan. Nais po nating pasalamatan ang lahat ng sumusuporta po sa ating programa, sila ka Rolly Lieza at Jericho Abaca sa pagbibigay ho ng oras po sa ating palatuntunan para regular pong mapanood sa Cable TV Channel 6 dito po sa Lipa City. At tayo po ay nagpapasalamat din po sa may-ari po ng Blue Sapphire sa patuloy hong pagpapahiram nitong napakagandang lugar, restaurant. At ito nata ang pinaka-first class na restaurant at saka hotel dito po sa Lipa City na pag-aari po ni Dean Go. Mga kaibigan, ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at kasama ko po ang mga respetadong mga personalidad dito po sa Lipa City. Dito po ang aking kaibigan, bagong balik, galing po sa Estados Unidos, past President Ding Andal. Ding, baka pwedeng bumati ka muna sa mga nakikinig sa atin. Mabuhay po mga kababayan. Welcome po uli sa ating Up Batangas. Kumusta yung travel natin sa Estados Unidos? Talagang regular ang tour mo. Ding, galing ka lang recently sa Russia, di ba? Then, napakarami pang mga bansa. Ano bang, ano ang purpose mo nito, mga travels mong ito? Ito naman ay, siyempre kasama na rin yung ating curiosity na gusto nating makaramdam na sumasakay sa aeroplano. Pero dito ay dinadaos natin yung makapanood kung ano ba yung kanilang mga pamumuhay. Yung trip natin sa United Kingdom, talagang yun ay social and cultural immersion yon. At team leader tayo doon. Yung sa Russia ay talagang kasama tayo sa isang grupo na observation tour pa rin yun. At ito namang recently ay pinagsama-sama na natin. Nag-anak sa kasal kami sa LA and then nagpunta kami doon sa convention center ng Rotary kung saan idinaos itong ating katatapos lamang na Rotary International Convention. Although hindi tayo naka-attend ng convention proper, yung pre-convention ay nakipag-uusap naman tayo doon sa ilang mga Rotarian from Brazil and from San Diego. And then, idinaos naming mag-asawa yung mag-ikot-ikot sa mga national parks sa Midwestern, sa Rockies. At nakaranas naman tayo ng mahiga sa snow, even in kahit medyo magsa-summer na, idinaos natin ang paglalarong parang bata. At nag-enjoy kami bilang magka-date na mag-asawa. Talaga. Alam mo, pare ko, ito ay napaka-importante sa iyo bilang representative ng private sector sa Regional Infrastructure Committee, no? Dahil sa, kung well-traveled ka, nakikita mo yung sitwasyon sa ibang bansa, sa mga planning session ay nadadala mo ito, yung mga input mo ay malawak. Kaya thank you very much at palapakan po natin si Dingandal dahil yan, nag-travel yan sa ibang bansa. Ang ginagastos niya sarili niyang pera. Pero yung kanyang, ang epekto nito ay nakikita sa mga programa po ng ating pamahalaan. So maraming salamat, Ding. Yes, Ding? Salamat din. At ang president po ng Batangas Chamber of Commerce and Industry na siya po nag-imbita sa ating guest ngayon sa taga-Department of Agriculture, si President Ped Calao. Kaped, alam ko na ang ating isa sa mga pag-uusapan yung fish kills dito sa Taal, no? Magandang umaga po at magandang gabi sa mga nanonood. Talagang ito po mainit na issue ngayon. Itong fish kill at mamaya po ay aming tatalakayin din ito. At ito po naman ay related din doon sa agrikultura. Ang welcome home, Ding.
Salamat pala sa pasalubong. Kasi Salamat dahil pasalubong na binigay. Napakasarap mo mga candies at saka mga keychain. Ha? So tingin ko sa iyo Dapat mag-travel parang ulit. gumuwapo ka yata nung makarating ka na Amerika, pumusyaw yung kulay mo. Ha? Kailangan tayo magpunta rin ng Amerika at maging gwapo. Okay. At saka si Colonel Rolando Hongco po ay kasama ko po si Sir sa opening po ng aming programa kahapon sa Radyo ng Bayan. Ito po ay nationwide na broadcast po ng Armed Forces of the Philippines, yung bagong programang Ang Inyong Armed Forces. Ito po ay ini-air po namin sa DZRB 738 kHz. Ang power niya na pare ko is 50,000 watts. At ito ay naka-link din, nakakonekta doon sa 27 radio station all over the country. At mayroong ginawang directive dyan yung director mismo ng Philippine Broadcasting Service na yung 27 radio stations all over the country ay dapat nakakonekta doon sa programa ng Ang Inyong Armed Force. Because this coming Saturday, sir, si Chief of Staff mismo, si General Oban, ang siyang mag-a-anchor ng programa at base doon sa kanyang desire ay yung mga sundalo ay pwede siyang kausapin na on air, and then yung mga kababayan po natin, pwede tayong tumawag sa kanyang programa at tayo po pwede makipagtalastasan. So thank you very much, sir. Your message, sir. Magandang gabi sa ating mga masugid na taga-subaybay, mapayapang gabi sa inyong lahat. At muli, APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Welcome ulit, Ding. Akala ko, sir, kahapon na APAP Batangas yung programa natin dahil nandoon si Bing Formento at hinahanap nga yung grupo natin doon. But bubuksan na natin yung programa natin na APAP Pilipinas. Ito ay gagawin po natin sa Campo Aguinaldo. At yan ay commitment po sa amin ng aming J7 na si Commodore Miguel Jose Rodriguez. Siya po ang spokesperson din po ng AFP. Inuna lang po namin yung programang Ang Inyong Armed Forces. Meron na nga nagre-request sa Kalinga daw eh. Oo nga. Oo nga, sir. Tama, sir. Kahapon napakinggan ko yan, sir. Natin yung National Federation of Regional Development Councils. Okay, with the assistance of my friends here from Chamber of Commerce, from Rotary, alam ko na ito ay ma-materialize ito. At ang nag-advocate ho ng agrikultura dito po sa probinsya ng Batangas, gustong palaguin ho ang paminta, buhayin uli ang lansones sa Batangas. Ano pa yun? Gusto mong i-advocate, Paring Mar? Mga grains na inaani dito sa Batangas, pangunahin ang kape, paminta at iba pang mga butil na nawawala na sa merkado at naunahan na tayo ng karatig probinsya. At nararamdaman niya to kasi kita niya talagang epekto niyan. Siya isa sa mga nandiyan dyan sa industriya na yan. At nakakalungkot nga naman na ang Batangas, particularmente po ang Lipa, ay nakilala dito sa mga produktong ito, then all of a sudden ay nawawala. Kaya ang palagi nilang nakikita ay ang Department of Agriculture. Kaya ngayon, bisita po natin ang DA sa ating programa. And then si Lieutenant Richard Rivera, galing po sa 740th Combat Group. Baka may mga updates ka na gustong i-report muna sa ating mga kabayan, Richard. Babatiin ko muna magandang gabi ang mga taga-subaybay ng APAP Batangas. Binabati ko rin po ang aming Wing Commander ng 7th Special Operation Wing, si Brigadier General Romeo Poquis, ang Brigade Commander na si Colonel Baladad at aming Group Commander na si Lieutenant Colonel Villarreal. Magandang gabi po. Anong activity nyo pala? Ngayon, dami natin mga series of activities na involving yung balik eskwela, yung tungkol sa June 12, yung sa 150 years na celebration ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. So, mamaya na siguro yan na, Richard, ano? Yes, and sir. then si First Lieutenant Victor Pasilio, 742nd Squadron Commander. Magandang gabi po sa ating mga kababayan na sumasabaybay sa ating usapang pangkapayapaan, ang APAP Batangas. Magandang gabi po. And then si Meds Kahanding,
Baka pwede mo nang i-acknowledge, Meds, yung ating mga sponsors. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng ating mga kaibigan, Sampaguita Mart, Bel Air Residences. Yung Sampaguita Mart po doon sa may palengke, Lipa City. Bel Air Residences po, yung their pre-selling, yung pong katabi ng Fiesta Mall. Tapos, at saka po sa mga dati nang sumusuporta sa amin, Elegancia. Elegancia is okay. So, magandang gabi po sa lahat. Kami po ay sa Philippine Action Group for Social Responsibility. Dahil po yung sa Chamber ay Employers Group, gusto po naming irepresenta ang mga empleyado, workers at OFW sa programa. At ang matagal nang nawawalang anak namin dito sa Apap, Batangas, si Erlinda Olan. Ba't ka nawala, Erlinda? Magandang gabi po sa lahat. Sir, kasi medyo busy-busyhan ng bagong graduate. Opo, katatapos lang po ng aming apprenticeship program sa Lipa Actors Company. Nung last week po, nagkaroon kami ng recital sa Museo de Lipa. Isang napakagandang activity po namin yun nung summer dahil ang ibang mga estudyante, mga kabataan ay natuto po sa amin sa acting workshop pati na rin po sa technical. So, sana mas marami pa pong maging interesado sa teatro sapagkat ito'y isang napakagandang activity para sa aming mga kabataan. Thank you very much, Sir Linda. At yung dalawang absent din last week, si Gemma at saka si Claudine. Magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy niyo pong subaybayan ang Up Batangas tuwing gabi. Dahil napakaganda pong oportunidad ito para sa aming mga kabataan at nagiging mas aware po kami sa mga social events, lalo na po sa mga nangyayari ngayon sa Batangas. Maraming salamat po at magandang gabi ulit. Si Claudine? Cool na cool yung boses ni Gemma si Claudine. Ito si Claudine, si Gemma. Pasensya na. At sige. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa pong malaking oportunidad po ang maging volunteer po dito sa Up Batangas, usapang pangkaunlaran, usapang pangkabuhayan. Yan po. Sa Air Education Training Command, si Sergeant Ruel Villarruel, kahapon ay mayroong nationwide na activity ang Philippine Air Force. Ito yung fun run. Actually, mayroong kaming fun run din po sa Metro Manila. Ginanap po ito sa Mall of Asia. Nandun po ang aming Commanding General at inibitahan po si Chairperson Eta Rosales sapagkat yung advocacy po doon ay tungkol sa human rights and tungkol din sa good governance. Around 1,000 participants po ang nag-attend doon po sa activity or fun run kahapon. And ang pagkakaintindi ko dito ay nationwide ito. Kaya dito po sa Lipa ay nagkaroon din po ng fun run at ito ay pinamunuan mismo ng commander ng Air Education Training Command si General Macapagala. Hingilan tayo ng detalye tungkol sa ginawang fun run kay Sergeant Villarruel. Magandang gabi po sa inyong lahat at kahapon nga po ay ginanap yung advocacy run in connection din ito sir sa 64th anniversary ng Philippine Air Force at yun nga yung sa human rights advocacy. So ito ay nag-start ng 6:30 sa tatlong starting point sa Fiesta Mall, yung 7K, kung saan sir, doon tumakbo ang aming ang commander ng AATC, si General Macapagal. Ang 5K starting point ay sa SM Lipa at ang 3K ay sa Robinson. At ito ay pinangunahan nga ni General Macapagal at ng lahat ng staff. At may inimbitahan din namin ang PNP dito sa ginawang advocacy run at ibang civilian sector. Ito sir ay bali humigit kumulang sa mga 500 na participants sir. Okay. Doon na ginanap kahapon. At ito ay ang ang CMO kay si Captain Jabut sir. Thank you so very maraming much. salamat po sa lahat ng mga sumali. Oo. So, ngayon po, ang pag-uusapan na po natin is about agriculture sapagkat yung agrikultura ho ay napakahalagang sektor po yan sa security
At kami po sa military ay natutuwa na yung taga-Department of Agriculture ay maganda yung programa nila ngayon eh. Ang isang programa na binitiwan po ng ating Secretary ng Department of Agriculture ay yung very strong message na starting 2013 ay ihinto na natin yung importation ng bigas. At ito ay isang very strong na policy galing po sa ating pamahalaan, particularmente po sa Department of Agriculture. Kaya siguro, hingi tayo ng mga detalye tungkol po dito sa programang ito. Dahil alam ko kung sinabi mo na 2013, wala nang importation ng pagkain galing sa ibang bansa. Ito ay mga hulugan ng napakarami hong mga programa sa baba. At siguro, yan po muna ang ating hingin na detalye galing po sa ating representative sa Department of Agriculture, si Fidel Libao. Siya po ang Agriculture Program Coordinating Officer po ng Regional Field Unit number 4A dito po sa Calabarzon. Ka Fidel, magandang umaga sa iyo and welcome sa ating programang APAP Batangas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-invite nyo dito sa APAP Batangas. Ako po ay tuwang-tuwa dahil sa ngayon po na-assign ako dito sa province ng Batangas na gustong-gustong mapaunlad ang ating mga magsasaka dito sa Batangas province. So ito pong programa ng ating mahal na Secretary Professor Alcala, yung Self-Sufficiency for 2013, binuo po ito sa dami po ng mga programang o intervention na gagawin para po ma-meet natin ang ating pagpapadami ng ating anihing butil, particular po yung ating pangunahing pagkain, ang bigas. Ano po? So, una po sa mga intervention na ginawa nila, yung pong pagbibigay ng mga farm inputs, tulad po ng mga itong mga irrigation, binuhay po nila lahat yung mga stagnant water na ginawa nila ng programa kung paano ito mabubuhay, may papaabot sa ating mga magsasaka para madagdagan ang ating mga sakahan. Pagbibigay po ng mga shallow tube well. Pangalawa po dito yung pagtatanim ng mga alternatibong pagkain. Hindi lang po kasi po tinuturuan natin ang ating mga kababayan na kumain ng hindi lang bigas. Ibinabalik na po natin sa ating mga magsasaka yung tinatawag nila dating pagkikisa na nangangahulugan na ito na po yung kailangan natin, yung organikong pagkain tulad po ng mga kasaba, kamoting kahoy, andyan po yung ating white corn. And then may bago pa po tayong binubuo, yun pong tinatawag nilang adlay. Yan po ay pareho din ng bigas, mas mataas pa po ang sustansya. Yun po ay ang tinatawag nilang tigbi sa ating mga katutubo na yun po ang pinapadami ngayon. Sa ngayon po, madami kaming available na pananim dito sa Batangas, particularly po sa South Station ng STIARC dito po sa Lipa City. Namimigay po kami, nagsisimula po kami ng mga research and development para po dito sa pagkaing adlay. Bago ko ibigay sa ating mga totoong agricultures po dito sa Batangas, dagdagan ko lang yung aking tanong. Nakita natin na maganda yung programa ng ating Secretary sa Department of Agriculture at maganda yung support ng inyong research. Pero seemingly, ang nakita namin problema, kagaya like for example last week nung inibitahan po namin yung sa research ng DA, ay nagkakaroon ng disconnect doon sa mga farmers dahil yung mga extension workers natin ay nahawakan ng lokal na gobyerno. At itong mga magandang programa ng ating Department of Agriculture sa Central Office at maging sa regional ay hindi nagka-cascade down doon sa mga munisipyo, sa mga farmers natin. Kaya yung mga kinakailangan na support, assistance na dapat maibigay natin sa mga magsasaka ay hindi makarating. Paano nyo ito ina-address ngayon, itong problemang ito? Dahil ito, realities ito sa grounds eh.
Nakita natin ito doon sa kaalaman ng ating mga magsasaka na seemingly kulang ang kanilang kaalaman doon sa kakayahan ng Department of Agriculture na makatulong. So, alam ko ito ay ang magiging balakid para doon sa pagpapatupad ng programa ng Department of Agriculture na by 2013 dapat wala ng importation. Sa ngayon po, pinalalakas namin yung pakikipag-ugnayan sa local government offices and local government chief executive. Ano po? At meron po din kami mga programa kaugnay po sa mga NGO or non-governmental organization. Katulad po nung isang programa namin, samahan po ng mga farmer leader, yun pong tinatawag nilang MAPSI. Sa katunayan nga po, kasama dyan yung ating kasamang si Mr. Ped Calaw, doon po sa PAPSI, wherein ang atin pong tinatarget ay yung samahan ng mga magsasaka, yung asosasyon ng mga magsasaka, para po maiugnay ang ating mga programa sa mga farmers. Nandyan din po yung aming pakikipagtulungan at pakipag-train sa mga municipal agriculturists. Katulad po nitong tinatawag naming Techno Clinic. Meron nga po kaming isang schedule ngayon sa Balete, wherein nag-convey po kami ng mga 250 farmers para po maipaabot yung mga programa, mga intervention na pwede naming maibigay sa ating mga magsasaka para po madagdagan ang kanilang mga kita, mapaunlad natin ang ating pagsasaka dito sa kanayunan. Bago si Kaped, unahin ko lang muna, Kaped, si Lieutenant Rivera. At ito kasi mga taong ito ay babad sila doon sa community at halos araw-araw ang kausap nila mga magsasaka. Richard? Sir, pwede ba kayong mag-conduct ng lecture o seminar regarding sa pagbe-vermiculture? Kasi ito kasi sinabi nga ni Sir Jerry, taga yung mga tropa namin nasa area, para kami na rin yung magtuturo doon sa mga taga-barangay. Opo, talaga pong yan ay kasama namin sa programa namin. Nakikipag-ugnayan po kami kasi ang may hawak po ng programang yan yung BSWM or yung Water and Soil Management ng Department of Agriculture. Pero kami po dito sa probinsya, ako nga po yung program coordinator, makipag-ugnayan po kayo sa aming opisina and gagawa po tayo ng schedule. Bibigyan po namin kayo ng tamang panahon para mabigyan natin ang maipaabot sa ating mga kasamahang kasundaluhan ang paggagawa po nitong organic fertilizer. Apo. Sir, actually sir, familiar na rin kami dyan sa vermiculture. 2 years ago, nababanggit na sa amin yan from 2ID kasi kinakandak na nila yung mga vermiculture, ginagawa na nila sa kampo. And then, nung nasa saan naman kami, kay Consel Pasco. Meron. Yan. Pero kayo po siguro yung right person na makokontak po namin para magpa-seminar po sa amin. Apo. Ang kaugnay po ng isang programa na to, ng seminar, nagbibigay po nga kami ng tinatawag nilang shredder and 15 kilong bulate na i-disperse mapagsimulan ninyo para po haba pong kayo ay nag-aaral ay ando na kayo mismo sa gawain yon para po madali nating maintindihan yung pagpapalaganap nitong organic agriculture ngang ito. So maraming salamat sir. Maasahan po namin dapat yan request. Pag-usapan po natin pagkatapos ito kung ano yung schedule na may bibigay. Parang nakikita ko na ang isang malaking proyekto ng ating butihing sekretaryo ay yung pagpapalaganap ng organic. Ano-ano ba ang inyong mga programa bukod doon sa pag-aalaga ng bulate? Ano-ano pa ang mga programa ninyo para dito sa lalawigan? Yun nga po, nabanggit ko kanina, nagsisimula na po kami yung tinatawag nating Techno Clinic, wherein unti-unti po nating ipinaabot sa ating magsasaka na tigilan na natin ang paggamit ng mga chemical. Tigilan na natin ang paggamit ng mga inorganic fertilizer na ini-import pa natin sa ibang bansa. Yung ating natural na pagpapalaganap ng ating pananim, yun po ang ating pagyayamanin. May pa-training po kami ngayon sa
ngayong June 7 sa Balete, yun nga po, nag-convey po kami ng 250 farmers all over the Balete munisipyo para po dito sa tuturuan po namin sila kung paano maggawa ng natural na abono, yung ating tinatawag na organic. Kasama po diyan yung pagtatanim, may kaakibat po yung buto na itatanim nila. And kasama na rin po yung hanggang sa marketing, tuturuan namin kung paano nila i-market ang kanilang mga tanim. Yung pong, ako po ay nasa livestock at napakarami po namin mga waste na dumi ng baboy, dumi ng manok, dumi ng baka, dumi ng kalabaw. Yan po ba ay may kukonvert natin sa organic fertilizer? Oo, ayan nga po yung ating kasama sa yung waste management, kasama po yan sa organic agriculture. Actually, yun pong dumi ng ating baboy, manok, ay hahaluan natin ng 75% na damo. Ipe-ferment natin for 21 days and then imimix natin sila and pwede na po siyang lagyan ng bulate. 21 days lang. Apo. Pero ang nakikita po namin, ayon po sa aming pananaliksik, mas mabuti pong gamitin sa pagkain ng bulate yung pagkain ng baka, kalabaw at kambing. Wherein ang kinakain nila ay talagang totoong damo. Kasi yun pong ating mga, hindi naman po sa patabi po dun sa mga nagpaalaga ng mga baboy, manok, napakadami pong antibiotics, chemical na medyo nakakasira sa ating mga bulate, sa pagpapadami ng bulate. Kapidel, nung araw ay bisita namin ang taga City Agriculture's Office at nalaman namin na mayroon pala silang mga programa na mukhang ito'y kaugnay din sa inyong mga programa, yung mga gulayan ba sa backyard na po pwedeng kahit wala kang lupa sa iyong bakuran, basta makaglagay lang nung parang nakahanger ng mga bunot at saka mga kawayan, ay pwede ka nang mayroong gulayan. Ito ba'y naipopromote natin sa ating mga kasama dito sa Kabayanan? Ayun nga po, kasama po yan din sa dagi po, sinasabi natin sa ating mga household na mga siyang naiiwanan pagka pumasok ang ating mga asawa na sila ay magtanim sa likod bahay na hindi na sila bibili. And yun po ang ating pinaaabot sa ating mga consumer. Mas maganda pong kumain ng mga gulay na may konting butas na hindi masyadong maganda kasi yun po yung safe na pagkain. Kaysa sa doon po sa napaka makintab, makinis at magagandang gulay na sagana naman po sa pesticide, mga chemicals na ating pinoproduce. Apo. Ang nakakatuwa nito, yun palang gulay, pwede rin pampaganda kasi doon sa iyong loob ng bakuran, na kahit na wala kang lupa nga doon sa loob ng bakuran mo, basta nakahangir lang at may mga nakaayos ng mga bunot at saka kawayan, ay parang dekorasyon na may panahon na makukulay na mabulaklak. Tapos pagka namumunga na, ipapakita mo sa bisita mo, ay dito galing, sariwang-sariwa yung ating kinakain. Napakaganda siguro nito kung ito'y mapapalawak natin. Ayun nga po ang aming kasama sa pananaliksik. Kasi yung isa pong gulay, kinukuha namin yung requirements niya na kung ano yung kakainin niya habang siya ay buhay, paano siya mapapalusog. Dahil nga po, yun ay dahil masustansya yung ating ipapakain sa bulate, ganun din kasustansya ang itatain niya. Yung puntain mismo ng bulate, yun ang ating gagawing pataba. Na safe po, wala pong chemical. Kasi po ang bulate, napaka-sensitive. Kaunting pesticide, kaunting chemical, namamatay po siya. Kaya ang dapat ipapakain dyan talagang malinis. So ang talagang makukuha natin na natural yung ating kakainin, na walang kasabit-sabit na tayo ay mag-aalala na meron siyang chemical or pesticide na ating makakain. Applicable pa rin ba ito sa mga palayan at saka sa mga sagingan at niyugan, yung vermiculture? Sa palay po, pinag-aaralan pa po namin ng taga-Philrice kasi ang palay po ay mataas ang yung tinatawag nating mahina ang resistensya sa mga kalabang sa pagpapaunlad po ng ating agriculture, tulad po ng mga insekto.
And then, ang palay po ay matakaw sa fertilizer. So, nag-unti-unti pong isiniship na natin yung tinatawag nating mga upland rice na yan po yung magiging ano. Pero sa ngayon po, nandun pa tayo sa conventional or good agricultural practices wherein nandun po tayo sa level na hindi binibigyan pa natin ng chemical yung mga palay na hindi naman makaka-apekto pag kinain natin. Nandun pa po tayo sa pananaliksik na gano'n o pag-aaral na gano'ng sistema. Naiisip ko kasi, kung po pwede yan, kahit dito sa mga niyuga natin, dito sa mga upland agricultural products natin, ay di makakatulong siguro yan para ma-minimize yung contribution doon sa pollution ng ating Taal Lake, kung saan nagkakaroon tayo ngayon ng napaka matinding fish kill. Baka maiiwasan natin yung gayon kung may po-promote yung organic farming dito sa paligid na ito ng Taal Lake. So yan nga po yung advocacy ng ating mahal na Secretary Proceso Alcala na unti-unti nating ipapalitan natin yung change ba ng isipan ng ating mga magsasaka na mag-shift tayo, mabubuhay tayo ng walang patabang imported, yung produce dito sa atin na local at walang pesticide. Para po, andun po ang pinuproduce nga po ng Department of Agriculture, hindi lang yung masaganang pagkain, kundi yung safe na pagkain para po sa ating mga kababayan. Si Kasamang Mar, siguro marami itong, agriculture ito, karugtong ito ng iyong grains. Niluno ko na nga yung pasalubong na kindit, magsasalita ako eh. Magandang gabi po sa mga manonood. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po ay natutuwa at nandito po ang ating thank you, Department of Agriculture sa region o Calabarzon area at nadinig ko po ang mga programa nila na maganda. At sana ay itong kagandahan ng programa nila ay makarating sa mga bukid. Kasi napapansin ko, patuloy ang kanilang programa, pagsiseminar, pagbibigay ng mga impormasyon. At dito nga sa mga palay ay may irrigation. Dito sa Batangas kasi noong araw, hindi na kailangan ng irrigation, naghihintay ng patak ng ulan para magsaka o magtanim ng palay. At inaayunan tayo ng panahon, nung panahon yung maganda pa ang klima. Dahil nga may climate change ay nagbago. At ang nakakalunos dito ay wala ng farmers na nagtatanim ng palay dito sa area ng Lipa o sa Karatig Bayan pa. At itong mga pananim na dating kilala dito sa Batangas ay hindi na dito nakikilala o lumipat na sa ibang probinsya. Sa tulong po siguro ng ating Department of Agriculture, sana po, suggestion ko lang po, ay bigyan natin ng importansya itong mga farmers na natitira pa. Bagamat sila ay maliit ng porsyento, ay nangangailangan pa rin sila ng giya para sa mga makabago o yung magandang ani. Kasi ang kanilang mga produkto, lalo-lalo na itong na-interview namin itong last Sunday, na lugi. Pinagigit-gita nila o talagang sinasabi nila lugi lagi, lugi. Kasi wala nga tayong giya sa pamahalaan at isa pa, yun ang pinanawagan ko sa ating city agriculture at sa provincial agriculture is na sana ay bigyan ng importansya o lunas itong lumalala ng krisis sa agrikultura dito sa probinsya ng Batangas, na dati ang tayo nangunguna sa larangan ng pagsasaka sa paminta, kape, atsuete, mga butil pang iba, prutas na
natural na yung mga bayabas, cherry, at mga duhat, wala na eh. Kaya kailangan siguro ating bigyan ng importansya ito o yung bigyan natin ng giya at ang kulang din daw sa kanila ay irrigation. Kasi ang paminta, kulang din sa tubig, saka ang kape. Irrigation o patubig. At saka yun nga, giya at yung at mga technician na gigiya sa kanila. Ito po ba ay mabibigyan nyo ng kwan, ng importansya sa ating panahon sa Department of Agriculture? Si Mr. Fidel Libaw po. Libaw. Mr. Libaw. Thank you. Ay, salamat po sa inyong napakagandang talaga pong ang senaryo ng ating Batangas. Tayo po dati ay kilala sa Batangas beef. Kilala din tayo sa paminta at saka sa kape. Sa katunayan po sa ngayon, kung atin pong titingnan ang programa, ang palay po natin ay 14 na bayan po sa buong Batangas ang nagtatanim ng palay. Kung atin pong susumahin, 18 hanggang 20% lang ang na-produce na pangangailangan ng ating bayan. Ano po, lahat po ng ating kinakaing bigas dito halos ay imported sa domestic naman, domestic imported. Domestic import galing po ng Bicol, Mindoro, and nakakarinig po ang Bulacan at saka Nueva Ecija, no? Yun nga po yung ating pinag-iibayo ngayon sa ating mga programa. Katulad po ng sinasabi nyo na kape. Sa ngayon po, ginawa naming demo ang lipa. Meron po akong naka-stock ngayon na 4,000 seedlings na nandito po sa lipa ngayon ng kape. Pero ito po ay Robusta variety. Galing po siya sa Cavite. Na doon po natin sisimulan. Ide-demo ulit natin. Bubuhayin natin yung pagtatanim ng kape. Ipapakita natin na ang kape ay magandang negosyo, magandang pagkakakitaan. Sa katunayan po, yan po ay nakatie up na natin sa ating mga processor para po pagka siya ay namunga, may diretso na tayong market. Then, ito pong ating kakao na dati pong isa din sa pinagkakakitaan. Meron po silang mga ginagawang pananaliksik. Sa katunayan nga po, nagsimula din po kaming mag-interview sa bayan ng Mabini, Batangas, dahil po diyan ay established ang market. Pero ang kanila pong pinuproduce na tableya ngayon na binebenta ay nanggagaling pa kung saan saang probinsya. Wala po yung nanggagaling sa kanila kasi ang kakao po sa atin ay inatake po nung tinatawag nilang fruit, yung pong fruit borer para na nangingitim yung bunga na hindi siya tumutuloy, hindi siya nahihinog. So yan po yung mga hakbang namin. And then, katunayan nga po, ito nga po yung sinasabi ko na lagi po kaming nakikipag-ugnay sa municipal agriculturists. Kasama po namin ang mga mayors, lalo na yung mga mayor na mahihilig sa agrikultura para po sa programa ng agriculture. Meron po kaming mga programa ngayon na yung inuuna namin yung gulayan sa paaralan. Kasama din po yan sa aming mga programa. Wherein ang ating mga bata, tinuturuan na natin na magtanim ng mga gulay na organic fertilizer ang ating gagamitin. Yung natural na abono, hindi po yung mga binili. Kasama din po yung mga out of school youth. Meron po kaming programa, yung tinatawag natin 4-H Club at saka yung mga RIC. Yan po, sila po ay ating binibigyan ng mga seminar at kasama po yun, pag uwi nila, may dala na silang pananim. Tinuturo po natin sa kanila ang tamang pagtatanim, ang tamang pagpuproduce ng ating mga gulay na safe na kainin ng ating mga kababayan. So, yung paminta po, sa ngayon, nasa pa kami ng pananaliksik uli para maibalik kasi nga sa abingan nyo po, kailangan din ng irrigation. Ang atin pong nakapokus tayo ngayon sa palay, sa pagpuproduce po ng ating pangunahing pagkain, ang palay. So, nandun po muna tayo, ang tinatarget po natin ng mga binibigyan ng mga intervention ay yung palay. And ito pong kasama nating butil na pangalawang butil, yung mais.
na tayo po dito sa Batangas ay kulang na kulang sa butil ng mais. Sabi nga po ng ating isang kasamang direktor ng Region 4 sa katauhan po ni Bill Madik Makulangan, kahit po ang Batangas ay bigyan natin ng second floor at tatamnan pa natin ng mais, kulang na kulang pa din sa dami ng nangangailangan ng mais dito sa atin. Dahil tayo po sa buong probinsya ng buong Pilipinas, tayo po ang may pinakamaraming gawaan ng pakain sa hayop. Dahil tayo po ay number 1 sa dami ng manok at baboy dito sa buong probinsya po ang pag-uusapan, lalo na po sa itlog. Ang San Jose, kasama na po ang buong Batangas, tayo po ang may pinakamaraming itlog na nakukuha. And kasama din po yung, sa palagay ko po, kasamang Ted, ang baboy, ano po, tayo din ang number 1, Batangas. Backyard at commercial, Batangas po ang madami. At sa pagsabaka naman po, tayo ay pumapangalawa sa Pangasinan in terms po sa probinsya, sa dami ng baka. Dahil tayo po ay talagang nakaugalian ng ating mga magsasaka na ang pag-aalaga at pagpapaganda ng mga patabaing baka. Tayo po ay number 1 dati sa feedlot fattening. Ano po? May katanungan ako. Mahilig kasi ako magtatatanim eh. Saka actually po sa aking masteral noon, nadaanan kong pag-aaral tungkol sa bigas. Doon ko nakita sa aking research na ang Pilipinas ay maliit ang kanyang lupa na para pwede sa bigas. Nasabi nyo kanina na kahit mag-second floor pa ang lipa, kulang pa rin ang lupa nito sa pag-produce ng mga butil. Kaakibat po nito, ang tanong ko ay, hindi ho ba rito nakakasagabal sa pagpuproduce ng ating mga butil ay yung pagdami ng kabahayan? Sapagkat dyan pa lang sa may Calabarzon, sa Star Tollway, ang nakikita kong dating mga taniman diyan ng mais at saka ng yung malalapad na taniman ng tubo, ngayon po'y bahay na. Sa South Luzon Expressway, dati-dati yan nung bago akong report dito sa Fernando Air Base noong 1982. Kaliwat kanan dyan, ang BLTB noon wala pang aircon gaano, bukas ang pintana. Pag panahon ho ng pagbunga ng palay, napakabaw ng simoy ng hangin. Ngayon ho, wala ka nang makitang palay, kaliwat kanan ng expressway. So, sa development ho ba natin, ay ito'y nakaka-apekto rin sa pag-produce natin ng ating mga kakainin? Yun nga po ang naging problema nung panahong mga 70s to hanggang 90s, yung land conversion. Nung pinatupad po yung pagpapa-convert ng ating mga sakahan sa residential at commercial, yun po ang malaking naka-apekto. Pero ngayon po, naglagay sila ng moratorium. Sa ngayon po ay yun talaga lang napatunayan nila na hindi suitable for agriculture ang nabibigyan. Hindi po katulad ng dati na talagang masyadong malakas ang land conversion. Ngayon po ay moratorium na ang ating gobyerno para sa pagbibigay ng mga sa land conversion. Ano po? Kasi nga po naging tayong masyado ng commercial ang ating ang ating bayan. And then kaya nga po ang ginagawa namin ay panay intervention na mag-produce tayo. Dati pong pinuproduce natin na isang daang kaban lang, or sabihin na natin na isang tonelada sa isang hektarya, ginagawa niya po nitong mapaabot 4 na kalahati hanggang 5. Yun po ang naka-record ngayon para po matugunan yung ating pangangailangan sa pangunahing butil. Ito pong gusto ko lang itanong kung paki-update din. Dito sa Tanawan, ang Tanawan, pagsaka ng gulay. At karamihan ng gulay na dinadala dyan ang gagaling Talisay. Paki-update naman po kung ano ngayon ang status ng gulayan dyan sa Talisay. Ngayon po, nagkaroon po ng mga problema nung nagdaan.
nung nga pong kasama namin, dumating si Secretary Proceso Alcala, madami pong question na itinanong yung mga magsasaka dyan sa bayan ng Tanawan at Talisay. Kasi nga po nagkaroon sila ng mga kung ano nung mga sakit, yun pong tinatawag nilang yung pong sakit ng nyog na lumipat sa Chico, lumipat sa Malunggay. So yun po yung naka-apekto. Pero sa ngayon po, ang Tanawan ay mas nadagdagan pa ngayon yung taniman nila. Sa katunayan nga po, yung isang general dito dati na General de Mapilis, sila po ay nagtatanim din ngayon ng mga gulay na dating hindi naman at nandito nga siya sa serbisyo. And then, hindi lang naman po taga-Tanawan na taga-Talisay ang nagtatanim na nagdadala dyan sa kasama na po tayo taga-Lipa, buong Batangas, and even yung taga-Quezon nagdadala pa po. Sobra na po dun sa bentahan dun sa kanila sa sentrong pamilihan sa Sariaya, inililipat na din po sa Tanawan. Ang gusto nga po ng ating sekretary ma-establish ng ayos yung mga pamilihan ganyan na kasi napakaganda po nung kanilang programa ngayon sa Sariaya na pagdating ng magsasaka doon, nakalagay na kung ano yung prevailing price na hindi na po maluloko ng mga traders, ng mga middleman. So ito na po yung presyo na tumatakbo sa ngayon. Kung hindi sila bababa doon pero laging magtatas, depende na lang po sa demand na pangangailangan ng mga mamimili. Pero ang po doon, may ceiling na sila na halimbawa po ang presyo ng kamatis ngayon ay 35. Tataas po ng 38 hanggang 40, pero ang 35 ay yun ang pinaka-ceiling. So hindi na po maluloko ang ating mga magsasaka. And iniiwasan na po pasintabi sa mga middleman or sa mga trader, iniiwasan na po. Ang gusto po ng ating mahal na secretary ay simula sa mga producer o farmer, diretso na po sa mga consumer o mga kakain ng mga gulay. Kumbaga hindi na talaga madadagdagan yung, hindi na mamahal yung presyo, and ang kita ng mga magsasaka natin o producer ay lalaki. Itong nabanggit mo itong Sariaya Capidel, napakaganda ng bagsakan dito. Pero ito ay nasusundan ko na noong congressman pa si Secretary Alcala ay inumpisahan hindi kaagad doon sa infrastructure na yon na bagsakan, kundi nagkaroon muna ng pagtuturo sa mga community, inorganize muna ang community para makapag-produce ng mga taniman, tinuruan lahat barangay, at pagkatapos ay inorganize, i-coordinate sa mga traders at doon binuo yung bagsakan. Ito po kaya ay mayroon ba tayong initiative, ang sino man dito sa atin, para magawa ang ganyan dito sa Lipa o sa Batangas? Noon pong kami mag-meeting sa probinsya, kasama po natin yung ating provincial agriculturist, sa pakatauhan po ni Mr. Pedrito Dihan, yun po ay taga-Lipa. Napag-usapan na namin po yan. Ang napili nilang lugar ay Ibaan. Nangyari lang po na sa dami nga po ng mga kung ano ng mga problemang dumadating dito sa atin sa Batangas, kasama na nga po itong Peacekill. Yung dati yung sa PRRS o PRC in complex, yung so kumbaga nawala yung programang ganun. Pero andun pa din po ang initiative ng mga munisipyo na bawat bayan, lalo po sa San Juan, napakadami na din po na magtatanim dyan. Nagtatayo, meron po silang proposal na isinabit sa Department of Agriculture, and ang alam ko po doon for implementation na yun, nagkaroon lang po dati ng problema kasi yun nga po nasasabi kanina na yung local government ay nagkakaroon ng medyo hindi kapanalig yung mga konsehal. So, pero ngayon po naayos na, and for implementation na po, approved na po yun. And then, ito nga pong sa Tanawan ang gusto nating ma-establish. Although, ayaw pang pumayag kasi ang mayor kasi yun po ay kumbaga malaki ang kita nila at magagalit po yung ating mga traders doon pagka. So ang plano po doon ay gagawa ng ibang palengke pero hindi sa Tanawan. Okay. Nabanggit mo si Mr. Dihan, siya ay dapat kasama natin umpisa ngayon at
ang naging usapan namin dahil nga matindi ang problema dito sa Peacekill ay sa next episode, next Sunday ay kasama natin siya dito at ang uumpisahan natin para sa ngayong Hunyo ay lahat ng major departments ng ating probinsya ay kasama natin dito. Ngayon, yung tungkol doon sa agrikultura kung saan ikaw ay nakasentro dito sa atin sa Batangas bilang isang program officer ng national government dito, ibig kong maalaman kung ang gaano kalaki ang nagiging pag-uukol, pansin ng mga local government units, especially mga munisipyo at mga city, tungkol dito sa pag-cultivate ng ating agriculture bilang isang major sector ng ating bayan. Sa ngayon po, meron kaming monthly meeting ng mga municipal agriculturists. Lagi po naming ginagawa yung pag-aayos ng mga programa natin. Kasi po tayo ay ginagawa namin kung bawat munisipyo, kung ano po yung fit sa kanilang munisipyo. Halimbawa po, dito sa atin sa Lipa, ang pinag-iigi ng mga magsasaka natin ngayon ay sa vegetable. So yun po yung kumbaga one town, one product na ginagawa. Kumbaga specific sa kanya-kanyang munisipyo ang programa. Na ibig sabihin, doon sila mag-excel sa kanilang produkto na meron sa kanila. And then, kaagapay po natin dito sa mga ginagawang programang ganito, ang pagbibigay ng mga interventions tulad nga po ng mga seeds and mga farmers field school na ginagawa bawat munisipyo para po matugunan yung mga needs ng mga magsasaka, mabigyan ng mga impormasyon, mabigyan ng tamang kaisipan sa mapaukol dito sa pagtatanim ng mga gulay. Sa tingin niyo ba ay sapat na ang efforts ng ating local government units or kailangang higit na dagdagan pa ang kanilang sigla sa pagbibigay ng importansya sa kanilang mga agriculture offices sa bayan-bayan? Oo nga po. Hinihiling ko nga po sa mga mayors, mga kasamahan natin na tulungan kami para matulungan natin ang ating mga magsasaka. Kasi may mga bayan po na talagang hindi agriculture ang priority, ang focus. Pero kailangan din naman kasi nga tayo nga po kasama doon sa programa ng ating secretary, yung food security and self-sufficiency. Pero kung ang nagiging sitwasyon ay kataliwas po doon sa programa, ay hindi po tayo. Kaya kami po laging nakikipag-ugnayan sa mga local government para po dito sa programa. Oo nga, sapagkat paano ba ang ating program sa education at sa health kung hunghang ang ating tiyan at wala namang laman. Kaya napakalaking halaga na itong Batangas bilang isang agricultural area ay huwag mawala sa mga major na activity ng ating gobyerno ang pagpapalawak ng pagpaparami ng ating mga kakainin. Dagdag ko lang po, kami po ay merong ginagawang convergence. Kasama po namin dito ang DENR, ang DepEd at saka ang agrarian. Kasi po, yun po ang nakikita naming magandang focus ngayon na sa isang bayan, tingnan natin yung pangangailangan na tayong apat na malalaking ahensya ay magtulong-tulong para matugunan natin yung pangangailangan. Nagsimula na po kami ng survey at nakita namin po sa San Juan, palalakasin po ng taga-PCA ang pagniniyugan, palalakasin po ng taga-agrarian ang pagbibigay ng mga suporta sa kalupaan, palalakasin po ng taga-DENR ang pagbibigay ng mga fruit trees or mga trees na para maanuhan yung mga bundok na kalbo. And then kami naman po, yung programa namin, pwede po kami, nagbigay po kami ng mga dispersal na goat, cattle fattening, at saka meron po pong pagbibigay ng mga buto at saka seedling, mga fruit trees na mga seedlings. Para po, unti-unti po buong Batangas ay matugunan namin lahat ang buong dahil po sa programang Convergence. Ano po? Ang APAP Batangas po ay buong puso nagpapasalamat sa
Postal Bank sa Silpol Joyce, kay Congressman Nicky Briones sa Elegancia Lumber and Hardware, kay Sir Jimmy sa Bel Air Residencies, yan po ay beside Fiesta Mall across Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, at sa Sampaguita Mart po, yan po ay beside Lipa Public Market. Kung gusto niyo pong bumili ng mga school supplies at saka mga groceries, yan po, Sampaguita Mart po. Magandang umaga po ulit, Mr. Libaw. Ang aking po suggestion sana, at alam ko po naman na siguro po maraming pondo ang agriculture, pero kulang po tayo sa mga technician. Baka pwede po tayong kumuha ng mga may experience lang sa isang barangay, isa, dalawa, upang ating ma-close door meeting o seminar sa inyong kagawaran para maturuan natin ang wasto. Yun lang kunin natin siguro, isa, dalawang tao ay yung walang masyadong kaaway. Kasi pag maraming yung kaaway, wala rin matuturuan yon. Siguro ito ay isang paraan para maparami natin yung mag-guide sa ating mga farmers. Kasi ito ang kulang natin sa ating departamento, yung mga technician na magtuturo o gigiya. At dahil itong, kaya ako naman ni-endorse itong paminta at kape, ay 20% na lasa ko, baka mababa pa ang inaani dito sa buong Calabarzon area. Kaya nanganganib na tayo, baka dumating ang araw na imported na ating gamitin kasi wala na tayo mabiling local. Kaya siguro mas magandang bigyan natin ng pansin kagad ito, at dahil ito naman isa rin sa pangunahing kailangan ng mga tao, kaya ang production nito dapat natin mapaunlad siguro. Alam mo, Mar, ang nakikita ko dito ay yung pagpapalaganap talaga ng extension works, at dito ko nakita yung pwedeng maging papel ng ating 740th Combat Group dun sa collaboration, yung bayanihan. Ang nakikita ko dito is, pwede siguro nating, possible ba yun, Richard, na yung mga tropa natin sa mga barangay ay makatulong sa pag-identify ng mga farmers na pwede nating, like for example, magsimula muna tayo sa farm modeling lang muna. Like, kasi ang problema natin ngayon, unang-una is ma-encourage natin yung ating mga farmers na marami pang mga produkto na pwede maging na mag-earn sila ng malaking kita rito, no? At yan ay napakadami niyang pagtatanim ng pichay, pagtatanim ng ano pang mga vegetables na pwede natin, kamatis, yung tomato. Ngayon, ampalaya. Ngayon, ang taga 740th Combat Group ay pwede siguro na kung meron tayong kampo, mag-identify tayo ng isang farmer doon sa lugar natin, gawin natin parang farm model muna, like sa tomato, sa kamatis, and then we'll coordinate with the Department of Agriculture kung ano ang pwede na ma-support para yung farm model na yon ay ma-put up natin. Suportahan niyo siguro sa Department of Agriculture, and then yung mga tao doon sa mga barangay na yon, yun ang pwede nilang puntahan. At ang nakita ko dito, ang pwede mag-orchestrate nito ay yung mga sundalo natin na ang location nila ay nandoon sa mga remote na mga barangay. Possible ba yun, Richard? Ay, sir, posible po, sir, yun. Alam na po natin, yung mga tropa po natin, pagpunta po sa mga barangay, nagsasurvey po sila. Kasi kayo naman palaging kausap ng mga magsasaka, Yes, sir. At maging yung mga concerns nila ay naipaparating din sa inyo. Yes, sir. Ngayon ay mayroon na kayong direktang komunikasyon ng Department of Agriculture, at napakinggan nyo, napakadami nilang programa na pwede natin sakyan. At pagdating sa funding, alam ko mayroon din kayong pondo na ibaba dyan galing sa Department of Agriculture. Ang pinaka-immediate na dapat nating gawin dito is yung farm modeling. Makapagtayo tayo ng mga farm model, kahit maliit lang yan, may pakita doon sa komunidad. Yan ay may infect yung ibang mga magsasaka dyan na gayahin yung nakakita nila doon sa farm model. Yes, sir. Okay. Jeff? Yes, nais ko lang balik-tanawan yung ating history.
Noong panahon ng martial law, may tinatawag tayong Green Revolution. Nagkaroon tayo ng masagana 99. Tapos, sometime back, meron din, pinalaganap din natin yung organic food production through vermiculture. Noon pa nga, nadali pa noon panahon na yun, kung hindi ako nagkakamali, yung mga burger chain natin. Dahil akala nila yung vermiculture gagawing hamburger. So, ito na naman, meron tayo ngayong panibagong programa sa fruit production, which is dapat lang kasi ang Pilipinas ay isang agricultural country. Ang aking concern lang dito ay yung sustainability. Ano ang programa natin para ituloy-tuloy itong ganitong mga programa? Kasi maganda. Pangalawa, isi-share ko rin yung aking experience sa Chiang Mai, Thailand. Sino nakapunta ng Thailand? Sa Chiang Mai, ito yung northern Thailand. Inikot namin yung agricultural area nila doon. May area sila doon na puro palay ang tanim. Tapos sa pagdating mo ilang oras ng biyahe, sa isang lugar, bakit puro mais naman ang tanim? So tinanong namin, bakit ganito? Kasi sa Pilipinas sa atin, pag nag-travel ka dito, sandali lang makita mo may bigas na, palay. Basta sa kabilang side niya may mais. Dito sa kabila, nandun yung tubo. Yung mga ganon, ano? Tapos maya, nakasingit, mga gulayan. Sa kanila, wala kang makikitang ganon. Malalapad na puro bigas yan lahat. Or malalapad na puro mais lahat. Or may area na puro gulay ang nakatanim. Tinanong namin yung ano doon, yung agriculturist nila, ang sabi sa amin ay may zoning kasi. Hindi daw lahat ng klase ng lupa ay angkop para ma-maximize yung production ng ganitong klaseng pananim. So pinag-aralan nila yung klase ng lupa. Ang tanong ko lang is, dito ba sa atin may ganun na ring pag-aaral? Kasi bawat punta mo sa isang bayan, may specialization doon. Iiba yung pananim para halos naghalo-halo. So, kumbaga, kung sabay-sabay kayo magtatanim lahat ng gulay, ay puro gulay yung production ninyo, wala na yung ibang product na mapuproduce. So, aangkat ka ng ibang produkto galing sa ibang lugar. Yung mga ganun, hindi ba parang synchronized yung pagtatanim? Isa pa pala, nagulat nga kami ron yung agriculturist, nung malaman na Pilipino kami, laking pasasalamat sa amin. Sabi ko, bakit? Graduate daw pala sila ng IRI. Ayun lang, yun lang aking katanungan. Una is sustainability ng program. Pangalawa, yung zoning na tinatawag, kung ito ba'y binibigyan natin ng aral. Maraming salamat. Gusto ko munang bigyan ng emphasis yung sinasabi nila kanina tungkol dun sa yung modern. Kasi nga po, modern. Ngayon nga po, yung aming programa, talaga pong ginagawa na namin yan. Kaya nga po kami ay nakikipagtulungan kahit po sa mga private sector. Kasi nga po, kailangan natin na kasi ang Pilipino po talaga kung saan hindi muna nila gagaya hanggat hindi nila nakikita. Ano po? Yun po yung ating naging matagal nang hindi na nababago. So yung mindsetting ng mga tao yung ating binabago. So kaya nga po, lahat po kami ay bawat bayan binibigyan po namin ng demo farm, parang gano'n na. And lahat po, itulad po na sinasabi nyo kanina na kung may mga pondo, lahat po kasi ngayon ay gagawa lang tayo ng proposal. Yung pong sinasabi nila, proposal lang po ang gagawin. And kami naman po ay once na nakatanggap ng proposal, evaluate namin, monitor, check namin yung area, and then papondohan na kaagad natin. Yun po yung number one na mas maganda pong hulog ka strategy ngayon. Alam mo din, ayon kay Colonel Villarreal, hulog ka ng langit. Then, sasagutin ko po yung sinasabi ni Sir na ang atin pong mahal na secretary ay talagang kitang-kita naman nyo. Mamaya nasa Camiguin, mamaya nasa Bukidnon, mamaya nasa wala po siyang ginawa kundi mag-ikot sa buong Pilipinas. Hinahanap niya po kung ano yung angkop sa bawat bayan. Hinahanap niya po kung ano yung dapat na itatanim sa bawat probinsya.
Kaya nga po, nakaabot po siya sa Benguet. Nakita niya na ganun pala kagulo yung pamilihan sa Benguet. So nagpondo agad siya ng 400 million para doon sa Mila Trinidad, yung strawberry farm. Gagawa nila doon ng parang sentrong pamilihan o sentrong palengke. And in po, yung pong nasa mga matataas na lugar, nilalagyan nila ng cable. Kumbaga, cable car na maghahatid. Para po hindi imposible na hindi makakarating sa palengke yung produkto ng mga magsasaka na hindi naman gagastos ng malaki para madala doon. Kasi nga po, kaya nagkakaproblema noon, pag ibabiyahe mo pa yung produkto na napakalayo kung saan-saan padadaan, ang laki ng tinataas ng presyo. Pero ngayon po, naglagay po siya ng mga tramline, ang tawag yata doon, na talagang cable na ang maghahatid ng mga produkto doon sa mismong pamilihan. So, sa ganun pong paraan, kikita ng maganda yung mga magsasaka, bababa ang gastos. So, maganda ang magiging ng ating pamahalan, yung pag-unlad. Ano po? I-follow up ko lang doon sa binabanggit ni Mar. Dito sa Lipa ay mayroong coffee board na dati ay ang nandidiyan ay sina taga Rotary Club of Lipa, sina Kati Katigbak at saka sina Kajo Mercado. Ang mga ito, ang alam ko talagang may mga experimental farms para ma-propagate talaga yung mapasariwa natin muli ang kape dito sa Lipa. At sila ay nagpo-produce ng mga binhi para ipamahagi doon sa mga farmers. Siguro baka mabuting kaugnay ng Department of Agriculture at saka ng inyong grupo ang grupo nila para maparami natin ang kape dito sa Batangas. Meron po kaming kasama sa Lipa Agriculture Experiment Station na kasama lagi sa meeting ng Lipa Board, yung coffee board na yun. Actually nga po sa ginagawa na inagsimula na nga kami at lista na kami ng mga recipient doon sa mga kape na nasa akin ngayon doon sa tabi ng opisina ko na binili ng Department of Agriculture para nga po ipamigay at buhayin natin yung kape. And then susunod nga po dyan yung kakao para naman po matulungan din natin yung mga kakao na napakadaming kakao na bumubunga pero hindi napapakinabangan. Nakikipag-ugnayan po kami dun sa ating regional crop protection para po ma-check nila bakit nagkakaganon, ano ba ang dapat gawin. And nagkaroon na po kami ng mga pagmi-meeting para po maturuan yung mga farmers kung paano malilinis yung paligid para maayos yung kakao nila, yung mga pananim nila doon. Kaped? Yung kanina po napagdiskusyonan ang tungkol po dito sa mga mayors na merong mayor na mahilig sa agrikultura, meron namang hindi. Sa mga sinabi po ninyo na napakagandang programa ng DA ay para nakasalalay sa mayor o di kaya magkaroon ng budget sila o prioritize nila agriculture sa kanilang mga projects. Ngayon po, meron pong mungkahi ngayon na sa halip sa LGU ibibigay yung budget na sa ganitong mga projects, ay may mungkahi nga ibabalik uli sa national, sa DA. Ngayon, dito sa lalawigan ng Batangas, siguro kung talagang napakamaganda ng layunin ng ating Secretary Alcala, at sa pamumuno naman ng Regional Agricultural Office, baka mas maganda pa nga na ang budget ay ibalik uli para mas sabi nga yung sustainability ng project ay maituloy. Siguro napakagandang mungkahi ito na bigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Apo, natutuwa nga po ako dahil yun pong pagbabalik ng mga dating technician sa national ay nasa second reading na daw po ngayon. At yun po ay ang nag-aasikaso yung ating dating kalihim, Sani Escudero, yung Salvador Escudero, yung matandang Escudero, ama ni Chis Escudero, na napag-usapan na daw po yun nung magkaroon ng Mouse Convention sa Davao, o Sambuanga yata yun, na ibabalik na nga po yung lahat ating mga na-devolved na mga technician at saka mga empleyado sa national.
nandidibove sa local. Kasi ina nga po ang kaya nga po napitigilan yung sustainability ng ating mga programa. Pagka po napapunta sa local yung pondo, dinadivert nila sa ibang ang pondo. Sa ibang programa ang pondo. Okay, Mar, may pahabol ka dyan? Magandang umaga ulit sa inyo, Mr. Libaw. Akin lang katanungan ay ito bang inyong kape na nakapunla na? Ay ilang taon na ba sa inyong departamento? Baka ito bumunga na at na hindi pa natin napapalabas. Kasi pagka hindi natin pinuntahan ng farmers talaga, hindi pupunta sa inyo ang magtatanim. Kasi wala silang kakayanang pumunta kasi pamasahe pa. Di sasabihin nila, ibibili ko na lang ng ulam at makakakain ako. Yun ang ating problema sa ating mga farmers. Walang kakayanan. Kaya dapat siguro tayo ang pumunta doon sa mga farmers. Actually, yung pong kape na yun, may mga pangalan na. At kadadating lang po siya last week. Kadeliver po lang last week. Bagong programa lang po yun. Yun nga po ang nakakalungkot. Kasi ang Cavite, ang dumating na kape sa kanila ay 40,000. Ang Laguna, 25,000. Ang Quezon, 16,000. Pagdating sa Batangas, kasi Rizal wala naman silang coffee. Ang pagdating ng Batangas is 4,000 kasi yung interest daw ng tao ay ganun lang kaya 4,000 lang ang napili lang namin na mabibigyan ay ang Lipa, Mataas sa Kahoy at San Jose. Kasi ang nakikita naming mahirap kasing magpa-deliver ng napakadami tapos hindi naman mapapatanim kasi ayaw na nga yung interest nga ng tao. So, and then sa mga kasama po, yan, kahit tayo po magkakasama dito, kung may nalalaman po kayo na gustong mag-avail ng mga ganitong programa, ang akin pong opisina ay nandyan lang sa tapat ng BSU, likod ng LTO, tapat ng yung dito sa may Balintawak Road, tabi po ng ITCPH, likod ng City Hall, ano po. Andun po yung akong opisina. And then meron din po akong office sa Batangas, sa may Bulbok, tabi po ng Office of the Provincial Agriculturist or Provincial Veterinary Office. Meron po akong isang office doon at may mga kasama naman po ako doon na nag-o-office na ipaabot lang po proposal or kung ano man pong programa na pwede nyo mai-suggest, maitutulong natin para sa pagpapaunlad po ng DA, ng Department of Agriculture Program, andyan lang po kami at handa po kami tumanggap ng mga komento, mga proposal, mga suggestion, lahat po hanggat matutugunan namin ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ano po? Okay. Mar, last question na tayo kasi overtime na tayo. Ano? At kung may mga other concerns tayo, punta na lang kayo sa opisina ni Capidel na lang at mas mahaba kahit na 3 oras kayo makipag-usap sa kanya. Your last question, Mar? Yes, sir. Baka naman na pwedeng makiusap sa ating Mr. Libaw na baka pwedeng magpasugo kayo sa ating mga farmers sa mga bukid-bukid para nawala na nga talaga ng interes Unang-una, pinangangalandakan nila o pinagmamatigasan nila, lugi ng lugi. Baka naman pwedeng mapuntahan natin kasi nawala na nga ng interes. At ito naman, pamasahe pa nga ay wala. At saka willing magmamasahe dyan si Mar, ha? Okay, pwede. Mar, actually, yan ay mabibigyan na natin ng solusyon niya because magkikreate tayo ng isang proyekto, model project dito sa Batangas na gusto ko na ito ay mabuo natin with 748 Combat Group. Na yung sinasabi natin na identified natin yung mga produkto na gustong i-push ng Department of Agriculture dito sa Batangas. At magkaroon tayo ng mga model farm na malilit lang. Kagaya for example, kung ako squadron commander ng isa sa mga squadrons ng 740, mag-identify ako ng mga 3 farmers o ikaw ang gagawin kong model farm sa pagtatanim ng kamatis. At kakausapin niya ngayon si Capidel kung tungkol doon sa butil bang tawag noon at pati fertilizer at counting suporta.
Pag yan ay nagawa ng ating kasundaluhan, yung ibang mga farmers o ibang komunidad, pwede nilang dalhin doon at ipakita na ito yung sinasabi ng Department of Agriculture. So indirectly, nadadagdagan natin yung extension workers ng Department of Agriculture. After all, yun naman ang pinaka-overall objective ng ating IPSP Bayanihan, na tayo makipagtulungan tayo sa iba't ibang departamento ng ating gobyerno sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. At kapag yan ay naging matagumpay, kami sa J7 sa taas, i-replicate namin sa lahat ng mga units ng AFP para ito ay maging national program between the Department of Agriculture at saka ng Armed Forces of the Philippines. But magsimula lang muna tayo sa isang maliit na proyekto at mag-identify muna. Ang request ko sa iyo, Lieutenant Pasilio is mag-identify muna tayo mga tatlo muna na produkto na pwede natin na i-farm model. Tingnan natin, i-monitor natin yan with our radio program, APAP Batangas. So mga kaibigan, tayo po ay inabot na po ng panahon sa ating palatuntunan. Gusto ko lang pong i-acknowledge po yung presence po ni Joey De Los Reyes. Siya po ay galing po sa Artland. Palakpakan po natin si Joey for joining us today. At of course, yung ating mga kasamaan po dito, si Director Vice President Maramparo, dalawang organization niya, yung Rotary Club of Lipa South at Batangas Chamber of Commerce and Industry, at ang head po ng PGMC, si Colonel Rolando Junco. Yan po ay partner po namin sa lahat ng aming program sa J7. At si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, at si Balikbayan na si Past President Dingandal, si Lieutenant Richard Rivera, at si Lieutenant Victor Capasilio ng 742nd Squadron, at dyan din po si Erlinda Olan, si Gemma, si Claudina, at si JP, and then si Villaruel, si Dan Hugo, at para sa mga acknowledgement po ng ating kasama na si Meds Kahandinga. Meds, pakibigay itong microphone kay Meds sa kanyang mga acknowledgement, pagpapasalamat sa ating mga partners. Inuulit po namin ang lubos sa pasasalamat sa Sampaguita Mart at sa Bel Air Residences kay Mr. George C. Salamat po sa pagsuporta sa amin. Ang Sampaguita Park po ay nasa P. Torres Street, Lipa City, sa tabi ng palengke. Kung may pangangailangan pa kayo sa office supplies, pumunta lamang sa Sampaguita Mart. Mayroon pong South Luzon Business Conference, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, sa August 26 to 27, 2011. Ito po ay sa Camarines Sur. So, yun pong mga gustong sumama at yung gustong magmiyembro sa amin, pupunta tayo sa Camarines Sur sa August. Okay, thank you very much, Meds. Salamat po sa kaibigan ko si Joey sa pagpunta rito sa Port Bonifacio Global City. Okay, at parting words sa ating pong guest ngayon kay Capidel Libaw. Palakpakan po natin siya kahit na Sunday dahil sa tumatalima po siya doon sa instruction po ng ating Secretary ng Department of Agriculture na by 2013 wala ng importation kahit Sunday nagtatrabaho on the invitation of President Ped Calao. Sa pamunuan po ng Department of Agriculture, kay Secretary Proceso Alcala, sa amin pong Director Abelardo Bragas, Region 4, and kami po ay nagpapasalamat sa APAP Batangas para sa pagbibigay ng kaunting panahon para maibigay ang aming programa. Actually, ang programa po namin, kasi lahat po ay matutugunan namin ang pangangailangan. Lahat po ay tayo ay magtatagumpay kung tayo po ay matutulungan ng ating mga magsasaka, ng ating mga private sector na katulong, mga NGOs, and then ang mga local government, at ito po, mga hukbong sandatahan. Kami po ay nagpapasalamat at kami po ay nabigyan ng panahon kahit na sa ganitong pagkakataon. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Mga kaibigan, sa pangalan din po ng may-ari po ng Blue Sapphire, ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.